So kung titingnan nyo mga kababayan, meron po kasing banat si Maharlika kay Attorney Kaufman. Ewan ko lang ha kung binura niya. Ito, nandito pa pala. Unang-una, ang nagbida. Ayan. Kasi pinapalabas ni Maharlika dito na kaya daw walang nangyayari sa kaso ni dating Pangulong Duterte ay dahil daw dating abogado ng mga Marcoses, eto daw pong si Attorney Kaufman. Di ba maliwanag nga na si Kaufman mga kababayan ang kumuha dyan si Vice President Sara Duterte. Hindi naman mga kababayan, si Senator Amy Marcos hindi naman po ang gobyerno. Kung hindi, si Sara Duterte ang kumuha mismo kay Attorney Kaufman. So ngayon, i-play po natin itong video ni Maharlika. Dito nyo marirealize na wala po talagang katotohanan yung mga pinapakalat nila na makakalaya sa lalo't madaling panahon etong si Duterte. Kaya nga nagdo-double time yung mga senador na kaalyado ni dating Pangulong Duterte. So ito, play po natin. Unang-una, ang nagbida-bida dyan ay si Amy Marcos, di ba? Yung kanya-kanya sisihan na. Di ba, nung una niyang punta sa Dahig, ay si Amy na raw ang bringer of hope and change for PRRD. Yun po ay isang malaking fake news at isang malaking kasinungalingan. Sino ba nagpakalat yan? Di ba yung mga DD-shit? Ano ba yung sinabi nila? Na si Amy Marcos ang pag-asa ni dating Pangulong Duterte, si Amy Marcos ang makakapagpalaya kay Digong. Pero ano nangyari? Pagdating ng Dahig, hindi pinapasok doon sa mismong pasilidad ni dating Pangulong Duterte. Si Mangga, bumalik na naman uli. Ay, shoutout kay kay Kaaruba TV. Ayan, mega love shoutout na napakasarap ha. Na naman doon, I believe nakikipag-ugnayan siya sa DFA, not DFA sa embassy natin or maybe sa DFA para sa pag nagkaroon ng interim release ang Pangulong Duterte ay may mga suggestion na doon muna si Pangulong Duterte sa embassy o kung saan man. Diyan si Cayetano, 'di ba, si Senator Cayetano ay naghain din ng resolution na palayain ng Pangulong Duterte, na nanawagan, pinipressure ang ICC na papalaya ang Pangulong Duterte, pero sa totoo lang mga kababayan, wala pong pwedeng makapagpalaya kay Pangulong Duterte. ICC lang. Lahat Di ba? Tapos binabanatan pa ni Sara Duterte ang ICC. Paano makakalaya si Duterte? Paano bibigyan ng interim release kung mismong yung Vice President ng Republika ng Pilipinas ay bumabanat sa ICC? Tapos pinapalabas pa na may sabwatan ang International Criminal Court at saka po ang ating presidente. So paano kaya mga kababayan? Eto, isipin ninyo. Di ba? Paano pagkakalooban ng International Criminal Court ng interim release etong si dating Pangulong Duterte kung mismong si Sara gumagawa ng fake news at sinasabi na may sabwatan sa pagitan ng Marcos administration at saka po ng ICC? At paano pagbibigyan ng interim release etong si dating Pangulong Duterte kung pinapalaganap ng kanya mga kaalyado at kanya mga taga-suporta na kinidnap etong si Digong? 'Di ba? At hindi inaresto mga kababayan. 'Di ba ang palaganap nila at pinapakalat nila kinidnap? So paano pagbibigyan ng interim release etong si Duterte at saka sinong utu-uto na kinidnap na babalik sa kanyang kidnapper? Wala na mga kababayan. Kaya nga kung iisipin nyo pong mabuti, ang nasa isip siguro ng International Criminal Court, kapag ka nabigyan nila ng interim release, etong si dating Pangulong Duterte, tatakas na po yan. At yan ay babalik na ng Davao at mahihirapan ang ating mga kapulisan na arestuhin yan doon. Lahat po yun ng mga sinasabi ng mga, sorry na lang kung matamaan sila ng mga mura ko, ng mga jutang ginimis, lahat po yun ay political statement. Meaning, pang politika lamang para pagpapakita na kunyari, ang iba naman totoo, na mahal nila ang Pangulong Duterte, gusto nilang mapalaya, pero lahat po ng mga yun ay kaputahan. Grabe no? Grabe yung patama ni Maharlika kay Sara Duterte. Di ba, si Sara Duterte gustong mapalaya yung kanyang tatay, pero kung titingnan nyo naman mga kababayan, mukha namang hindi interesado si Vice President Sara Duterte na makalabas pa yung kanyang tatay. Kasi biruin nyo mga kababayan kung gusto talaga ni Sara Duterte na makalabas yung kanyang tatay, sana ang kinuhang abogado ni Sara Duterte ay yung talagang mga batikan at sobrang gagaling. Sana kinuha niya rin etong si Harry Roque dahil nga may mga subistyon etong si Harry Roque na kahit papaano makakatulong dito kay Digong. Kasi alam naman po natin na naging human rights lawyer etong si Harry Roque. So alam niya yung proseso. Kaso nga lang ang problema, mukha atang hindi interesado etong si Sara na palabasin pa yung kanyang tatay. Ang gusto siguro mangyari ni Sara Duterte, di umano,
doon naabutan yung kanyang tatay para nga makakuha ng simpatya etong si Sara at manalo sa 2028. Jotahan to the highest level. Now, anong sinasabi ng ICC dito? Ng ni Kaufman. Tandaan nyo, si Kaufman ay lawyer ng mga Marcos in the past. Ayan Lawyer yung nila. sabi. So, hindi natin alam kung Yan yung pinapakalat nila ngayon mga kababayan na, pero sinubukan ko namang hanapin, wala naman tayo nakita na naging lawyer nga na mga Marcoses in the past. Ito pong si Attorney Kaufman. Alam naman po natin personal na ang kumuha dyan ay si Vice President Sara Duterte at hindi po si Senator Amy Marcos. ito ba ay magaling ang depensa ni Kaufman. Kasi alam nyo, sa bawat kaso, kahit anong kaso, pagalingan niya ng abogado. Kung hinay na ang abogado mo, medyo mahirapan ka ng bonggang-bongga. Let's talk about updates dito, no? 9 hours ago from Spoke Sally Roque. Ang sabi niya dito, updates from The Hague. Urgent defense request to suspend adjudication. Tsaka mga kababayan, pasensya na kayo ha kung kinakat-kat natin kasi makaka-copyright tayo eh. Alam nyo naman, nagka-copyright tong kumag na to eh. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, pinapalabas nila ngayon na wala nang silbi si Kaufman. 'Di ba? Pagkatapos nila pakinabangan at pagkatapos din silang pakinabangan ni Kaufman, ngayong walang nangyayaring progreso sa kaso ni dating Pangulong Duterte at ramdam nila na matatalo sila mga kababayan at hindi makakalaya si Digong, unti-unti na nilang sinisira ngayon etong si Kaufman. Kasi nga naman mga kababayan, sino ba naman kasi ang utu-utu na kukuha ng napakamahal na abogado tapos yung abogado na kinuha nila hindi naman talaga nagtatrabaho para makalaya etong si dating Pangulong Duterte. Biruin nyo, puro lang pa-interview sa media yung ginagawa ni Kaufman. May mga sinasabi na makakalaya etong si Duterte, may mga ginagawang proseso, pero ang katotohanan talaga, walang nagiging progreso sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Tatagal at tatagal siya doon. Tandaan nyo yan mga kababayan kasi walang kasiguraduhan yung interim release. On the defense request for interim release, meaning urgent o agarang pagsuspende ng paghatol ng depensa tayo ni Pangulong Duterte yung request niya sa interim release, meaning ay pinapatigil muna. Nire-request muna ni Kaufman na itigil muna. Ang sabi dito summary highlights, former President Rodrigo Duterte's counsel, Nicolas Kaufman, on July 18 submitted, that was yesterday, an urgent request to the International Criminal Court or ICC to suspend the pre-trial chambers adjudication in the former President's request for interim release. Ayun, nag-request si Kaufman na itigil muna yung pagdesisyon o paghatol dito sa interim release ni Pangulong Duterte. Yung abogado ni Pangulong Duterte ay talagang in-stop niya muna na wag muna magdesisyon ang chamber, okay? Itong pre-trial chamber, itong mga umuusig kay Pangulong Duterte dahil nga meron pa siyang gusto niyang ibigyan siya ng mga dokumento, okay? Mga dokumentong, baka kasi mamaya ay magdesisyon na naman nga, sabi ko nga, ng kapalpakan. Ngayon, mga palangga, ano ang ibig sabihin nito? Delayed na naman. Delayed na naman ang pagpapalaya o temporary release kay Pangulong Duterte. Anong ibig sabihin nito, mga palangga? Ilang araw na naman si Pangulong Duterte, let's say for example, kung mapadali ang kanyang pagpalaya, which is hindi naman tayo pessimistic, pero nga alam niyo naman, ang ICC, ang kanilang misyon, ang kanilang target, kaya nga sila nakipag-ugnayan kay Bangag, kaya nga sila nakipag-ugnayan at si Bangag at si Lisa Tanas at ang mga kampon ay ipinagkanulo ang Pangulong Duterte o pinakidnap, di ba? Yun ang purpose. Ayan. Yan ang isang nakakasama kay Digong. Yung laging sinasabi nila na ipinakidnap. Na parang pinapalabas nila na may sabwatan etong International Criminal Court at saka po itong etong ICC, etong gobyerno ni PBBM. So yan po yung nakakasama mga kababayan, isa sa nakakasama sa kalagayan ni dating Pangulong Duterte dyan po sa The Hague. Kasi biruin nyo, saglip na nakakatulong itong mga perwisyong ito, nakakaperwisyo pa kay dating Pangulong Duterte. Biruin nyo mga kababayan saglip na solid yung mga suporta ng mga didishit kay Digong at umaasa na makakalaya agad, ngayon palang pinutol na yung pag-asang yon nitong sina Maharlika at ni Harry Roque. Pinapalabas nila na walang kwentang abogado etong si Kaufman dahil nga dinidelay yung proseso ng interim release. Request na wag desisyonan muna yung interim release ni dating Pangulong Duterte. So ngayon palang ipinapakita nila na dihado talaga yung defense ni dating Pangulong Duterte diyan po mga kababayan sa The Hague. Ibig sabihin, talagang alam ni na Maharlika na makukulong talaga yang si Digong sa bigat na mga ebidensya na hawak ng prosekusyon laban po kay dating Pangulong Duterte diyan po sa The Hague mga kababayan. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Nila. Kaya I don't think, sabi ko nga hindi tayo naman nagdi-negatibo dito or pessimistic, pero nakakalungkot dahil
lumilipas ang araw, ang Pangulong Duterte ay patuloy na naghihirap dyan sa ating, dyan sa ICC. Ngayon, kaya nga hinihingi ng depensa ni Kaufman kasi nga, para daw maging patas yung decision making nila or yung pag-atol nila dito sa interim release ni Pangulong Duterte. So ngayon, mga kababayan, anong impact sa atin na sumusuporta kay Pangulong Duterte? Pakinggan nyo. Hindi siya maganda. Okay? Kasi una, madidelay na nga naman. Di ba? Buti sana kung sabi ko, kung 40 years old na ang Pangulong Duterte, ano yung magiging epekto nito sa kanya? Di ba? Araw Tsaka tandaan nyo mga kababayan, hindi issue sa ICC yung edad. Yung kalusugan, hindi issue po yan sa ICC. Bakit? May sarili po silang doktor. At tandaan po natin, pagdating sa justice, walang edad-edad. Pagka ikaw ay may pananagutan, may pagkakasala ka, dapat kang managot. araw siya, magpapakahirap sa kakantay kung kailan na naman. Imagine, yung pag-apply pa lang ng interim release na yan, inabot ng 50 plus days. Dapat pagpasok pa lang, first week pa lang, yan na agad ang inuna ni Kaufman. Pero syempre, hindi naman tayo nagagaling-galingan dito. Yun ang observation lamang natin dito. Diba? Kasi possible naman i-file lahat yan. Kaya nga hindi natin tinatanggal yung issue. Ano ba to? Si Kaufman ba ay talagang para kay Pangulong Duterte? Ayan na. O siya ay, dahil nga, hindi mo mawawala sa isipan natin na nakakaalam na si Kaufman ay abogado ng mga Marcos. Nakita niyo naman ang twisting ngayon sa social media, di ba? Ayan na. Si Mangga, si Satanas, si Mangga, yes. Di ba? Ng mga bangag alpotera. Di ba? Wala na kasi pakinabang si wala na pakinabang si Atty. Kaufman, kaya sinisira na ni na Maharlika. Kasi nga naman mga kababayan, kung ikaw ba naman nagbayad ng malaking halaga ng abogado, tapos walang nangyayari na trabaho, talagang sisiraan mo yan eh. Isang kumpas mo lang, susunod na yung mga aso mo para tahulan yung abogado na yon. At yun yung nangyayari ngayon mga kababayan, dito po kay Maharlika. Sinisira na niya ng paunti-unti etong si Kaufman. After ni Harry Roque magsalita, ang sumunod mga kababayan, etong si Maharlika. Kasi nga, dismayado sila sa naging desisyon ni Sara Duterte. At para hindi matamaan, etong si Sara, ipinupunas nila kay Amy Mangusin, eto pong issue mga kababayan na kung saan abogado daw ng mga Marcoses etong si Kaufman. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, pinapalabas pa nila dito na ang nagpupondo kay Alpotera ay eto pong si Amy Culaong. At hindi mga kababayan yung tinutukoy natin na mga Yanson. Diba? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Anong ibig sabihin yan? Putang ina, kahit ipanganak pa uli ako sa susunod kong buhay, kung may buhay, 3, 4 o 9 na buhay, never again ako sa mga butang inang mga Marcos na yan, lahat yan magnanakaw. Okay? Kaya hindi bringer of hope and change si Amy Marcos. Di ka lang nabigyan ng posisyon sa gobyerno eh. Di ka lang nabigyan ng posisyon sa gobyerno eh, di ka nasusuporta. Tapos sa masaklapan ito, binatikos mo pa. Alam nyo ba mga kababayan, eto balik tanaw lang tayo Kaya po nanggagalaite si Maharlika sa gobyerno ni PBBM kasi ang buong akala niya noong 2022 pag nanalo si PBBM bibigyan po siya ng posisyon sa gobyerno. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, yung kinagagalitan niya na si Trixie Cruz Angeles, yun po yung nabigyan ng posisyon at hindi po siya. Kasi buong akala niya bibigyan siya ng posisyon eh. Kaso nga lang ang problema, hindi naman po siya qualified. Unang-una hindi naman po siya abogada. Hindi nga natin alam kung may natapos ba yan or wala. Mga kababayan, kaya hindi siya qualified doon sa kahit na ano pa man pong posisyon sa ating gobyerno. Kaya buhat noon ng galaite etong si Maharlika sa gobyerno ni PBBM. Kasi nga naman, ang nakita ni Maharlika na kahit dilawan kinukuha ni PBBM basta qualified, tapos siya na sumuporta kay PBBM hindi man lang binigyan ng posisyon sa gobyerno kahit hindi siya qualified. Diba? Yun ang ikinasasama ng loob talaga ni Maharlika, unat sa poll. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Isang kadyotahang acting, sabi ko nga, political statement lamang yan. I understand, magkaibigan sila ni Inday Sara, hindi ko pakialaman yung kanilang pagkaibigan. Sabi ko, hindi ko rin pakialaman kung anong strategy ni Inday Sara. Pero yung kadyotahan ni Amy dyan sa Dahig, na biglang nag-show up, na nagpapanggap, na akala mo siya magpapauwi kay Pangulong Duterte, isa pong fake news yan. Kahit politiko ang pumunta doon sa Hague, wala pong Ito yung pinakamagandang panoorin eh. Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo ba kung bakit ito yung pinakamagandang panoorin? Kasi nakikita niyo kung paano masira yung kanilang samahan. Kasi sila na naglalaglagan mga kababayan. Kanika nila ng diskarte para ilaglag yung isa't isa.
At ngayon, yung inaasahan nila na defense ni Duterte, unti-unti na nilang sinisira. Alam nyo ba, pag nasira ang depensa ni dating Pangulong Duterte, pagdating ng September o bago mag-September, lugi si dating Pangulong Duterte sa paparating na hearing niya. Kasi nga mga kababayan, yung depensa niya, saglip na nakakapagtrabaho para makapaghanap ng mga ebidensya na makakapagdepensa kay Duterte, naaalantala yung trabaho dahil nga sa ginagawang paninira nito mga kaalyado ni Duterte. Kaya nga maganda na nakikita natin na nagkakaganito sila. Biruin nyo, yung mga naninira sa gobyerno, sila-sila na ngayon na nagsisiraan. Makakapagpalaya kay Pangulong Duterte kung di ang ICC, yung mga judges lamang doon, yan ang itaga nyo sa utak ninyo. Kahit na maghain pa si Cayetano ng kadyotahang resolution na yan, political statement yan. Ibig sabihin, pinapasabi lang sa buong tao, sa mga botante na ay, nasa sunod na halalan, iboto nyo ako ha. Kasi syempre, di ba, sinuportahan ko Pangulong Duterte, gusto ko siyang makalaya. Kahit baliktarin pa nila, kahit sinong politiko, kahit si Bangag, dahil ibinenta niya ng Pangulo, pinagkano niya na, kahit pa sabihin ni Bangag na okay, binabawi na namin, kasi nagkamali kami, napakabait ng Pangulo namin yan. Kunyari si Bangag ay pinasukan ng higad sa ulo, o pinasukan ng demonyo, o whatever, kung anong pumasok sa Biruin nyo, pati si Cayetano, tinira na rin dito. Kahit pala mag-resolution dyan si Cayetano na mga home arrest kay dating Pangulong Duterte, wala palang basis yan sa mga DD shit. Kasi tingin ng mga DD shit dyan, political motivated lamang po yan. Yan po ay political ano lamang, kumbaga pabango. 'Di ba? Propaganda lang ni Cayetano para iboto ng mga DD shit. So yan yung tingin ng mga DD shit dyan. niya. Di ba? Hindi na yan maibabalik ang Pangulo. Yan po ang ilagay nyo sa utak nyo. Kahit ano pang di Amy Marcos sa Hague, hindi niya mapapalaya ang Pangulong Duterte. Oh, di ba? Unless na ibigay niya ang pera sa mga judges. O ito, bayaran ko kayo ng tigi ilang bilyon. Palayaan niyo si Pangulong Duterte. I think yun ang makapagpalaya kay Pangulong Duterte kung ibabribe niya yung ICC chamber o judge. Yun mga palangga. Kaya nakakagalit, nakakagigil yung ginagawa ng ngayon ng ICC. At least nalaman natin na sa ngayon wala pang pag-asa. Di ba mga kababayan? At least nalaman natin na sa ngayon wala po silang pag-asa. Kaya alam nyo mga kababayan, much better sa mga pro-government vlogger kayo o yung mga vlogger na sumusuporta sa gobyerno, doon kayo makinig. Kasi doon nyo makikita yung totoong balita kapag hinihimay na namin at ina-analyze namin. Kasi dito tingnan ninyo, nalalaman natin na wala pa talaga, sa ngayon wala pa talagang pag-asa na makalaya etong si Digong kasi mabigat talaga yung kaso eh. 'Di ba? Kaya pala nag-iiyakan tong mga to ngayon. At syempre, nagigigil din ako dahil ang bagal ng defense. Diba? Ang bagal ng depensa, huwag kayo palilin lang. Ang dami mga trolls na yun na puring-puring si Ivy. Isang putang inang yan. Isang kadyotahang kasinungalingan yan. Hindi niya mapapalaya si Pierre Adi. Ang pwede niya lang gawin, Diba? magbiga-biga dyan. Ay, ano ba yan? Ano ba katoto? Ganun lang. Diba? Maniwala kayo sa akin. Walang makakapagpalaya kay Pangulong Duterte na politiko. Wala. Zero. Nada. ICC lang. Mapapalaya lang yan kung sakaling tumatanggap ng bribe yung mga ito, tig 1 billion kayo, pakawalan nyo na yan. Baka mangyari yan. But hindi natin alam kung anong mga turn of events in the future, di ba? Si Duterte malabo ng makalaya. Pero na lamang daw, ang tingin ni Maharlika dito, kung susuhulan yung mga presiding judge ng International Criminal Court, baka sakali makalaya pa si Duterte. Kaso nga lang, kung bilyon yung hihingin, I think kaya, siguro naman kaya ng mga Duterte yan, pero ubus ang yaman nila dyan. Diba? Alam naman natin na napakabigat ng kaso ni dating Pangulong Duterte at hindi lang bilyon siguro kung sakasakali. Kaya pagpalagay natin magpasuhol ang ICC mga kababayan. Pagpalagay lang natin, paano kung hindi bilyon yung hingin? Paano kung trilyon? Kaya ng pamilyang Duterte yon? Siguro kakayanin sa isang judge, pero ubus ang yaman nila dyan. Yung mga kinurakot nila, iluluwa nila ng pilit yan. Kasi walang timeline eh. Kaya di ba pala ni Kaufman yan? Ba't ba ako gigil sa kanya? Ang bagal. May timeline ba siyang binigay? O sige. Di ba? Stop mo muna yung adjudication, chuchu eklabos na yan. Huwag muna kayong humatol kasi inatay pa namin yung mga dokumento sa kabilang kampo kasi baka tanim na naman yan, which is obviously ganon. Asan yung timeline, Kaufman? Nasaan yung timeline? May timeline ba kung kailan uli niya? Ipapasa. Alam kapag antay na naman tayo ng 3 buwan. Ano na si Pangulong Duterte doon? Panis na sa loob. Pumapayag na nga. O antayin nila pa na may mangyari kay Pangulong Duterte. Wala pong saysay yung kadyotahan pronouncement ng mga politiko na Kaya dapat bilisan na ni Atty. Kaufman kasi napapanis na daw si Duterte doon sa International Criminal Court. Biruin niyo mga kababayan ha. Yung mga politiko na nagpapabango ng pangalan nila ngayon katulad din ng Marcoleta, di ba gagawa ng magpinsan
na resolusyon etong si Marcoleta para palayain etong si Duterte. Ngayon mga kababayan, kahit ano palang klaseng resolusyon ang gawin ni Marcoleta, walang politikong makakapagpalaya kay Duterte sa dahig. Ibig sabihin, mga kababayan, ano lang yan, kumbaga propaganda lang ni Marcoleta yan, ni Cayetano, ni Bato, kasi alam naman ng mga politikong yan na wala silang magagawa. Lalo na ngayon at walang jurisdiction ang Pilipinas sa International Criminal Court. So hindi sila pwedeng makialam. Nagsasabing, oh, ito, ganito, ganyan, ipupush natin itong mga ganito, ganito. Alam niyo kung ano magkakapagpalaya kay Pangulong Duterte? Yung sinabi ko sa inyo? International rally, di ba? Pressure nyo, umikot talaga kayo sa ICC. Ay, paano ngayon yung mga tao? Hindi naman lahat pumunta kayo sa 19 dahil mga putang inang mga NPA, Alpotera aligned, kinakalaban ng Maisog at saka DDS. So, sino may gawa niya na bakit nag-aapyati yung mga tao? Tignan nyo ngayon yung tao. Tignan nyo sa mga live. Nawala na yung tao nung March 23, yung unang-unang pumunta ako doon, nung March, birthday ni Pangulong Duterte, nung birthday ni Inday. Bakit? Ito ba ay divide and conquer? Bakit tinatamad na? Hindi naman tinatamad. Bakit nawawala ng gana ang mga DDS at Maisog sa Europa na gumastos mag-bus? Dati Hindi kasi nga sawa na. Yan ang totoo dyan mga kababayan. Bukod sa wala ng gaanong nagpipinance, kasi nga, inaway nila sa Alpotera, alam naman po natin mga kababayan na may nagpipinance kay Alpotera para ponduhan yung mga maisog rally dyan sa dahig. Kaso nga lang ang problema, inaway nila etong si Alpotera, tinawag nila ng kung ano-ano. Ngayon, yung mga dapat ipopondo doon sa mga maisog rally, para kahit papaano makahakot pa ng tao dyan, hindi na matutuloy. Ibig sabihin, kung titingnan nyo mga kababayan, maliwanag sa sinabi ni Maharlika na kumukonti na yung mga taong naniniwala kay Duterte dyan po sa dahig. Sabi ko nga po sa inyo yung mga nagsasabi dyan na mga didishit na kapag may nangyaring masama kay dating Pangulong Duterte, wag naman sana, magkakagulo, magrarally. Hindi magagawa ng mga magkagulo. Bakit? Kasi kung ako mga kababayan, pagpalagay natin na kung ako ay isang didishit, mas uunahin ko ang trabaho ko sa pang-araw-araw, uunahin ko yung kapakanan ng aking pamilya kaysa makisali po sa mga awayan dyan sa politika. Ganyan din yung ginagawa ng mga didishit mga kababayan dyan po sa dahig. Mas uunahin nilang magtrabaho para may maipadala silang pera doon sa mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas kaysa magbabad dyan sa initan, magsisigaw ng kung ano-ano na wala naman pong nangyayari. Yan yung totoo dyan. Ilan-ilan ang mga bus, nakilala ko yung mga yon. Tignan nyo ngayon. Bakit? Dahil dinivide na tayo ng mga alpoterang bangag. Yan ang isalaksak nyo sa utak ninyo. Ngayon, yung pag dinidelay kay Pangulong Duterte, ano, makukuha ba yan sa live-live lang natin dito? Sige nga, makukuha lang ba natin yan sa live-live? Nasa custody ng ICC ang Pangulong Duterte. Kahit maghubad pa si Bangag at saka si Lisa Tanas dahil nasobrahan sila sa pudburon, hindi nila maibabalik ang Pangulong Duterte dahil nasa jurisdiction na ng ICC. Lahat yan. Bakit? Nakausap ko ang ibang mga grupo. Nawawalan sila ng gana pumunta sa ICC dahil pakaramdam nila, nakita naman namin, infiltrated na ang dahig. Hindi, dapat kasi ang gawin ninyo ganito Dapat, dapat kausapin ninyo si Bato. Kausapin ninyo si Bato, si Bongo, si Sara, na baka pwedeng palit ulo na lang. Di ba mga kababayan? Kung gusto talaga nilang mapalaya etong si dating Pangulong Duterte dahil may edad na, baka naman pwede nilang kausapin etong si Bato, si Sara. Sino pa ba? Yung mga kaalyado nila, sina Robin Padilla, sina Bongo, na baka pwedeng ipalit ulo na lang yung apat doon po kay Digong sa International Criminal Court kasi nga matanda na etong si dating Pangulong Duterte. Baka kahit papaano pumayag pa mga kababayan yung ICC. Ano po, kasi kung puro daldal lang sila dito sa social media, wala mangyayari dyan. Hindi nila mapapalaya sa ganyan si Digong. Mga kababayan, ang gawin nila, kumuha sila ng magaling na abogado, yung masigasig na abogado, at isama nila etong si Harry Roque doon sa legal team ni dating Pangulong Duterte para matalo yung kaso ni Digong. Para matalo si Digong doon po sa kanyang kaso. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo maliwanag binabanata na dito ni Maharlika si Kaufman. Dahil nga, hindi sila natutuwa sa proseso na ginagawa or pagtatrabaho na ginagawa ni Atty. Kaufman dahil daw mabagal. Alam ni na Maharlika kasi mga kababayan na siguro etong si Kaufman, pera-pera lang. Kasi nga ang laki ng bayad Ang mahal ng bayad kay Atty. Kaufman pero hindi nagtatrabaho etong si Kaufman at nilalaro lamang po niya yung kaso ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga mga kababayan, yung mga didishit dyan, hindi nyo ba napapansin, sinabi ni Maharlika,
unti-unti nang tinatamad yung mga DD shit kasi nga alam nila sa mga sarili nila na walang pupuntahan yung mga ginagawa nila diyan po sa dahig.